Sa ating pong huli at ikatlong awiting espiritual, page 270. Page 270, Who? Who sing? Who flung the stars out into space and holds them in their proper place? Who like a curtain stretched the sky to make a place for birds to fly? Who sends the wind and sun and rain to nourish fields of golden grain? Who forms the seed that makes the wheat and gives us daily bread to eat? Who in the winter sends the snow? Oh, tell me who, if you should know. Who has designed each lovely flame? What wondrous power did it take? Who made the never-ending sea? Who formed the grass, the vine, the tree? Who made the cattle on the hills and creeping things in rocks and rills? Who holds the things in his hands? Who owns all houses, fields and lands? Who keeps our soul each passing hour? No man has this almighty power. It is the Lord and He alone. Man has the glory of His own. We have no goodness we can claim, so let us publish His great name. Last stanza. He takes a sinner, vain and wild, and makes him as a little child, subdues his will, and guards his feet, and draws him to the mercy seat. Let all creation lift its voice, and in the Lord let us rejoice. Let all His works praise and confess the glory of His righteousness. Amen. Ngayon pong umaga sa pag-aaral po muli natin ang salita ng ating Diyos, ating pong tawagin ng ating mga ngaral, Pastor Norman Millares. Mapagpalang maga sa ating lahat. Ating buksan muli ang ating pong mga Bible. Sa 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinthians chapter 9, ating basahin ang talatang 16. Magsitayo po tayo muli. Unang Korinto, Kabanata 9, talatang 16. King James Version. For though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me. Yea, woe is me, or woe is unto me if I preach not the gospel. Tagalog, sapagkat kung ipinangangaral ko ang ebanghelyo, ay wala akong sukat ipagmapuri. Sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin, sapagkat sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. The necessity of preaching the gospel. Yan po ang pamagat ng ating aralin sa umagang ito. Tayo po ay dumulog sa Diyos sa panalangin. Tayong lahat ay magsiluhod.
Dakilang Diyos na makapangyarihan at banal, kami po ay naghahandog ng papuri, pasasalamat, luwalhati, karangalan ang siyang sumainyo. Sinasamba ka namin, Panginoong Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Nawang panalambang ito ay maging katanggap-tanggap sa inyo. Humingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Lahat ng nakikita po ninyong karamihan ay hugasan niyo po at linisin. Ihanda niyo po ang aming mga puso at isipan sa pagtunghay ng iyong mga salita. Gawin niyo po itong malinis na sisidlan. Punuin niyo po ng iyong pagpapalang espiritual na magmumula sa iyong mga salita ayon sa gawa ng banal na Espiritu. Bigyan niyo po kami ng kaliwanagan. Maging maliwanag sa amin, Panginoong Diyos, ang iyong kagusto at kalooban. At ilagay niyo sa aming puso ang hangarin na sumunod palagi sa iyong kagustuhan at mga utos. Bagabagin niyo kami sa aming mga kasalanan. Pakita niyo po sa amin ang aming mga pagkukulang at tulungan niyo po kaming punan ang aming mga pagkukulang. Gawin niyo kaming masunurin sa inyo, Panginoong Diyos, na gumagawa palagi ng iyong kalooban. Pagpalain niyo po ang mensahe, pagpalain niyo po ang mga makikinig at ang iyong mga ngaral. May taas nawa ang aming Panginoong Kristo at tanging siya lamang. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Salamat, makakaupo na po kayo. Sa sulat ni Pablo sa iglesia ng nasa Corinto, ipinaliwanag niya na siya bilang apostol ni Jesucristo ay may karapatan na siya ay kilalanin at bigyan ng kaukulang respeto. Bilang isang tunay na lingkod ng Panginoong Jesucristo at kanyang mga ngaral, kanya ring ipinaliwanag na siya ay may karapatan sa kanilang support at maintenance. Subalit, sa talatang 15 ay sinabi niya na hindi niya ginamit ang karapatang ito o kaya hindi niya pinagpilitan o kaya kanyang iginiit na gawin ito sa kanya. Sabi niya sa talatang 15, ngunit ako'y hindi gumamit ng anuman sa mga bagay na ito. Hindi niya ginamit yung kanyang karapatan para sa suporta ng iglesia sa Corinto. At hindi ko sinusulat ang mga bagay na ito upang gawin ang gayon sa akin, sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay, kaysa pa walang kabuluhan ninuman ang aking karangalan. In other words, suportahan man o hindi si Apostol Pablo financially, ay patuloy pa rin niyang ipangangaral ang Ebanghelyo. Bakit? Sapagkat ang sabi niya sa talatang 16, sapagkat kung ipinangangaral ko ang Ebanghelyo ay wala akong sukat ipagmapuri, sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin. The necessity is laid upon me. Sapagkat sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Woe is unto me if I preach not the gospel. Mayroon pong mahalagang pangangailangan para sa isang ministro ni Kristo na ipangaral ang Ebanghelyo. Ito po ang kanyang pangunahing tungkulin. At para dito siya tinawag. Yan ang tunay na mangangaral. Ang tunay na mangangaral ni Kristo, hindi siya nangangaral para lang sa pera, para lang sa support. Sa ating panahon ngayon, napakarami mga pastor ngayon ang pinag-uusapan na support, pera, kung magkano tatanggapin niya. Kung kontento siya roon, kung nasiyan siya roon, magpapastor siya, mangangaral siya. Pero kung kulang, maghanap ng iba. Ay, hindi tunay na mangangaral yon. Bayaran yon. Si Pablo po, hindi yung ganon. Siya po isang tunay na mangangaral at lingkod ni Kristo. Bakit? Sapagkat ang sabi niya, sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Tumanggap man ako ng support sa inyo o hindi, ipangangaral ko pa rin ang Ebanghelyo. Bakit? Sabi ni Pablo, sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Yan ang tunay na mangangaral. Si Pablo po kasi hindi ho siya bayarang mangangaral. Hindi po siya isang upahan. Hindi siya katulad ng ibang mga mangangaral ngayon na bayaran. Lalo pagkakakaunti lang ang miyembro, wala na, magre-resign na yon. Ang hanap niya, maramihan Maraming miyembro, maraming tao, edi maraming pera.
Ganun po eh. Kaya dyan nyo po makikilala mga kapatid kung sino talaga ang tunay na lingkod ni Kristo at kung sino hindi. Kung sino talaga ang may totoong pagmamalasakit sa kawan ng Panginoon. Hindi siya naglilingkod dahil lang sa support, sa pera o anumang kaginhawaan ang makukuha niya. Hirap man o ginhawa, magtitiis yan. Alang-alang kay Kristo na tumawag sa kanya at kanyang minamahal. Pangangalagaan niya ang kawan ng Panginoong Sus. At mananatili ho yun hanggang sa gusto ng kanyang Panginoon na tumawag sa kanya. Again, pansinin niyo po ang sinabi ni Pablo sa talatang 16. Ang pangangailangan ay iniatang sa akin. Necessity is laid upon me. Ano yung pangangailangan? Ang ipangaral ko ang Ebanghelyo. That is the necessity. Nakita ni Pablo, naintindihan niya, naunawa niya, na kailangan niyang ipangaral ang Ebanghelyo. Ngayon ang tanong, ito po, ang pangangaral ba ng Ebanghelyo ay tungkulin lamang ng mga pastor? Ang mga pastor lang ho ba mangangaral ng Ebanghelyo? So, siyempre po, sa malawak na kahulugan, ang bawat mananampalataya ay tinatawag na ipahayag ang Ebanghelyo, ipagtanggol ang Ebanghelyo, at sagutin ang mga katanungan na may kinalaman sa Ebanghelyo. Gaya po ng iniutos ni Apostol Pedro sa mga Kristiyano sa kanyang kapanahunan sa unang Pedro 3:15. Sabi niya, parangalan ninyo sa inyong mga puso si Kristo na Panginoon bilang banal na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Gayunpaman, gawin ito ng may kaamuan at paggalang. Kaya, ang lahat po ng mga Kristiyano sa ngayon ay dapat maging handa na ipahayag ang Ebanghelyo sa iba. Ngayon, ang tanong ulit, bakit kinakailangang ipangaral ang Ebanghelyo? Bago natin sagutin yan, sapagkat yan ang pinakabuod ng ating pag-aaral, tanungin muna natin, ano ba ang Ebanghelyo? Liwanagin natin muli yan, at dapat yan alam na alam po natin kung ano po ang Ebanghelyo. Ang tunay na Ebanghelyo ay ang mabuting balita ng persona at gawain ng Panginoong Hesukristo. Sa madaling salita, ito ay tungkol sa kung sino si Kristo at kung ano ang kanyang ginawa upang iligtas ang mga makasalanan. Mababasa natin sa unang Korinto, Kabanata 2, talatang 2, ganito po ang sabi ni Pablo, unang Korinto 2:2, 1 Corinthians 2:2, pakinggan niyo po. Sapagkat aking pinasyahang walang maalaman anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus. Si Jesucristo, that is the person of Jesus Christ, at siya na napako sa krus. That was the work of Christ. His crucifixion, His death on the cross. Yan po ang Ebanghelyo. Yan po ang dapat na ipangaral, mga kapatid. Kasama po kasi sa Ebanghelyo ang paano at bakit na makikita lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang Ebanghelyo ay isang mensahe na nagpapahayag kung paano bumaba ang walang hanggang anak ng Diyos, nagkatawang tao na walang kasalanan. Bilang siya na ipinanganak ng isang birhen. Siya po ay kapwa Diyos at tao sa iisang persona. Siya po ay isinilailim sa kautusan. Nagpailalim ang Panginoon sa Kristo sa kautusan para tuparin ito. Kaya nga nung ang Panginoon Kristo ay naparito sa lupa, kanyang tinupad ang buong kautusan at wala siyang kautusan na hindi tinupad. Ginawa niya ito, hindi po para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng mga kinatawan ni Kristo. Dahil hindi po nila ito kayang panatilihin o mapanatili o matupad sa kanilang mga sarili. Tinatawag ng salita ng Diyos ang mga taong ito na hinirang.
o kanyang mga tupa o bayan ng Diyos, bukod pa sa iba pang mga pangalan. Kasama rin sa kanyang masunuring buhay ang bahagi ng pagkamatay. Kinuha niya ang kasalanan ng kanyang mga tao bilang kapalit at kinatawan ng mga taong iyon. Ang Biblia ay nagsabi na siya na hindi nakakakilala ng kasalanan ay inaring may sala ng Diyos dahil sa kanyang bayan o dahil sa kanyang mga tao upang sila'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos, upang sila'y gawing matuwid ng Diyos, upang makamtan nila ang katuwiran ng Diyos. Sapagkat walang sino man taong matuwid sa harap ng Diyos. At walang sino man taong hindi matuwid o taong liko makapapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay kaharian ng katuwiran. At ang sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Para isang taong makasalanan ay makapasok sa kaharian ng Diyos, kinakailangan siyang maging matuwid. Ngayon, yung sarili niyang katuwiran na ginagawa, hindi tatanggapin ng Diyos yan. Basura yan. Ang tanging katuwiran na tatanggapin ng Diyos ay ang katuwiran ni Kristo. Sapagkat si Kristo ang taong matuwid. Sa pamagitan niya, ginagawa niya ang taong makasalanan na matuwid. Yun po ang ibig sabihin nun. Na sa Kanya'y maging katuwiran tayo ng Diyos. At ang paraan na ginawa ay sa pamagitan ng pagsali ng kasalanan kay Kristo. Ito po yung legal na itinuturing o ibinibilang sa account niya. Ibig sabihin, ang lahat ng kasalanan o kasama ng lahat ng taong pinili ng Diyos ay ipinapasan sa Kanya ng Panginoon. Ang kasalanan ito ay legal na inilipat sa Kanyang account. At pagkatapos naging pagmamay-ari niya ito para siya ay magdusa, magbata, tiisin ang kapahamakan at kahatulan ng Diyos. Kaya si Jesus Christ ay naging guilty sa lahat ng ito. Bagamat hindi naman niya yan mga kasalanan niya, yan ay ating mga kasalanan. Ibinuhos po ng Diyos Ama ang kanyang pagkamuhi at puot sa kasalanan na nasa kanyang anak. At ang Ama ay nagkaroon ng kasiyahan. At sa paggawa nito, ang Diyos Ama ay lubusang nasiyahan kay Kristo bilang isang sakripisyo na nakatugon sa lahat ng hinihingi ng kanyang mahigpit na batas at hindi nababagong katarungan. The Father was satisfied sa ginawa ng kanyang anak nung siya'y nabubuhay dito at nung siya'y napako doon sa krus. Tinapos po ni Kristo ang gawain ng pagbabayad ng parusa ng kautusan at pagkatapos ay sinabing naganap na. Tiniyak niya ang kaligtasan para sa lahat ng mga taong pinili ng Diyos o hinirang ng Diyos na isisilang. Nung siya'y namatay, siya'y nilibing at nabuhay na muli. At ang kanyang pagkabuhay na muli mula sa mga patay, yan po ay katibayan ng pagtanggap ng Ama sa sakripisyong ginawa ng kanyang anak. Ang pinagsamang gawain ng kanyang pagsunod sa kautusan at ang kanyang pagsunod sa kamatayan sa krus ay itinuturing na natatag na katuwiran. Yan po yung sinasabing katuwiran ng Diyos. Ito yung inihula ng isa sa mga propeta sa Lumang Tipan na nagsasabi na ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay nagdadala ng walang hanggang katuwiran. Habang si Kristo ay namatay ng epektibo at eksklusibo para sa mga pinili ng Diyos bago pa nagsimula ang sanglibutan. Ang katuwirang ito ang siyang ibinibigay o ibinibilang ng Diyos sa kanyang mga tao. Sa konteksto ng pagsampalataya kay Kristo Jesus, hiwalay sa anumang gawang kabutihan nila o kaya'y pagsunod sa anumang kautusan upang maging matuwid sa Diyos. Sapagkat walang sino mang tao ang magiging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng sarili nilang katuwiran.
Gaya ng nabanggit ko na kanina, walang sino mang tatanggapin ng Diyos batay sa sarili niyang katuwiran. Ang tinatanggap lang ng Diyos ay ang katuwiran ni Kristo. At ang katuwiran yan ay namerito ni Kristo nung kanyang natupad at nasunod ang lahat ng kautusan. At ang hinihingi ng hustisya ng Diyos nung siya'y namatay sa krus. At yung katuwiran yan na namerito ni Kristo ay kanyang ipinagkakaloob sa sino mang sasampalataya sa kanya. Ito pong naglalagay sa kanila sa isang estado na tinatawag na inaring ganap o pinawalang sala. Basahin natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa Kapitulo 3, talatang 20. Romans chapter 3, verse 20. Pakinggan niyo po ang sabi rito hanggang 28. Roma 3:20. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap o kaya'y pawawalang sala sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Alam niyo po, ang pagsunod sa kautusan, mabuti po yan, tama po yan. Pero hindi po makapagbibigay ang kautusan ng katwiran. Hindi po magagawa ng kautusan ng tao po'y maging matuwid. Okay lang kung masunod ng tao ang kautusan. Paano kung nasuway? Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Hindi siya magiging matuwid. So, ilang beses sasalangsangin ng taong kautusan. Paulit-ulit. Kung paulit-ulit niya sinasalangsang ang kautusan, paano siya magiging matuwid? Sa harapan ng Diyos. Isang beses lang salangsangin ng taong kautusan ang kaparusahan agad, kamatayan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Paulit-ulit na nilalabag. Di paulit-ulit na papatayin. Kita nyo? Tama lang na sundin ang taong kautusan, pero hindi siya magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Bakit? Hindi niya masunod. Parang isang tao maging matuwid sa pamagitan ng pagtupad o pagsunod sa kautusan, kailangan perfect. Perfect performance. Perfect obedience. Sino tao makagawa nun? Isa lang ang nakagawa nun. Si Jesus Christ. Perfect obedience ang inirender ni Jesus Christ sa banal na kautusan ng Diyos. At yun ang ginawa niya, hindi para sa sarili niya. Ginawa niya yon para sa mga sasampalataya sa Kanya. Kaya yung perfect obedience na ginawa ni Jesus Christ at yung righteousness na ginawa ni Jesus Christ ay mapupunta sa sino mang tao na sasampalataya sa Kanya. At siya idedeklarang matuwid o inaring ganap o pinawalang sala. Ituloy natin ating basa, talatang 21. Datapat ngayon, bukod sa kautusan, ay ipinahayag ang isang katuwiran ng Diyos. Pansin nyo, tinawag na katuwiran ng Diyos. Hindi po katuwiran ng tao. Ang kailangan mo, ang kailangan ko, ang kailangan nating lahat ay yung katuwiran ng Diyos. Ang tanong, meron ka na ba niyan? Taglay mo na ba ang katuwiran ng Diyos? Ikaw ba'y matuwid na sa harapan ng Diyos? Seryosong tanong po yun at napaka-importante, mahalaga po yun na hindi dapat baliwalain sapagkat sabi ko nga kanina, hindi mo makakasama ang Diyos kung hindi ka matuwid sapagkat ang Diyos ay matuwid. Paano isang taong liko na katulad mo at katulad ko makakapilang isang Diyos na matuwid? Ubod ng tuwid, righteous. Tayo unrighteous. Kaya kailangan natin to, yung katuwiran ng Diyos. Nasabi ni Pablo, hindi makakamtan sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan. Paano? Tuloy natin ang basa. Na sinaksihan ng kautusan at ng mga propeta, 22, sa makatwid bagay ang katuwiran ng Diyos. Tingnan nyo, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo. Sa lahat ng mga nagsisampalataya sapagkat walang pagkakaiba, Hudyo man o Hintil, walang pagkakaiba. Maaari silang maging matuwid sa harapan ng Diyos. Hudyo man o Hintil, pare-parehong mga liko.
pare-parehong hindi matuwid. Pero Hudyo man o Hentil, maaaring maging matuwid. Hindi lang mga Hudyo, kasama rin mga Hentil sa pamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo. 23, bakit walang pagkakaiba ang mga Hudyo at mga Hentil? Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga. At hindi na nga kaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 24, palibhasay inaring ganap. Again, ang ibig sabihin ng inaring ganap, pinawalang sala. Teka, paano nangyari na ang santaong nagkasala, na patunayang nagkasala, guilty, ay pawawalang sala? Pwede ba yon? Na yung taong guilty, yung guilty sinner, ay pawalang sala ng Diyos? Sa papaanong paraan? On what ground? Ayun, may solusyon ng Diyos sa pamagitan ng kanyang anak na si Kristo na namatay sa krus. Tuloy ang basa. Palibhasay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya. Yun po, dahil po sa biyaya. At yan din ang sinabi ni Pablo sa Efeso 2:8, sapagkat kayo nangaligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. By the grace of God, a sinner can be saved. By the grace of God, we are saved. Salamat sa Diyos sa kanyang undeserving grace. By His grace, we are justified. How? Paano nangyari? Ito, sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. 25, na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang may pakilala ang kanyang katuwiran. Kaninong katuwiran? Katuwiran ng Diyos, kanyang katuwiran. May pakilala ni Jesus Christ dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. 26, sa pagpapakilala ay aking sinasabi ng kanyang katuwiran sa panahong kasalukuyan upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap. Kanino? Sa may pananampalataya kay Kristo. Kaya nga, saan naroon ang pagmamapuri? Ito'y inihiwalay na sa pamagitan ng anong kautusan? Ng mga gawa? Hindi! Kundi sa pamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Last verse. Kaya nga, may pasisya natin na ang tao ay inaring ganap o pinawawalang sala sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. At bilang isang resulta, sila ay walang hanggang ligtas kay Kristo. Mga kapatid, ito po ang Ebanghelyo. Iyan ang Ebanghelyo na sabi ni Pablo ay kailangan niyang ipangaral. Sa Roma Kabanata 1, talatang 16 naman, Romans 1:16, ipinahayag ni Pablo ang kahalagahan ng pangangaral ng Ebanghelyo na siya po ay nalalagay sa isang utang o tungkulin na may pahayag ang Ebanghelyo. Sabi niya sa talatang 16, in verse 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Sapagkat dito, ibig sabihin sa Ebanghelyo, ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya gaya ng nasusulat. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. It is the power of God unto salvation. You see, God is powerful. God is mighty. He can save any sinner because God is mighty. But God saves through the gospel. Jesus Christ and Him crucified. And that is the power of God.
You see, God will not save apart from the gospel. At yan ang dahilan kung bakit dapat ipangaral ang Ebanghelyo. Mga kapatid, ito po yung dapat nating ibahagi. Ito yung dapat nating ideklara, i-proclaim, i-announce. Ito ang dapat nating i-share para sa kaligtasan ng mga tao, lalong-lalo na ng ating mga mahal sa buhay. At yan ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo, kinakailangan kong ipangaral ang Ebanghelyo sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. So dumako na tayo sa mahalagang paksa natin, yung pinakabuod. Bakit kinakailangang ipangaral ang Ebanghelyo? Una, sapagkat ito po ay utos ni Kristo. Utos yan eh. Basahin natin ang Marcos 16. Mark 16:15. Mark chapter 16, verse 15. Pakinggan nyo. At sinabi niya sa kanila, sinong nagsabi? Si Jesus Christ. Kanino? Sa kanila. Sino yung kanila? Iglesia. Na ang unang kaanib ay yung 12 apostol, minus na si Judas, kaya 11 sila. So ang kausap dito ni Jesus Christ ay ang kanyang church as an institution. Now, the church as an institution ay inutusan. Anong utos? Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo. Saan? Sa lahat ng kinapal. Go ye therefore and preach the gospel. Preach the gospel. Church, preach the gospel to every creature. That is the holy command, and these spells are holy duty. To preach the gospel. Pansinin niyo po, ang iglesia ang inatasan na ipangaral ang Ebanghelyo. Hindi lamang po mga pastor. Bagamat sinabi ni Pablo bilang mangaral, bilang ministro ni Kristo na ang pangangailangan ay iniatang sa akin. Kasi preacher siya, mangaral siya. At bilang preacher, mangaral, alam ni Pablo, obligasyon niya yun, ay pangaral ang Ebanghelyo, may support man o wala. Kasi doon siya tinawag eh. Pero sa mga pastor lang ba? Hindi po. Sa iglesia, iniutos din. Ibig sabihin, ang buong iglesia, ang buong kaanib ng iglesia ay dapat nakikiisa at nakikilahok sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ang Greek word dito na ginamit ni Marcos ay keiruso. K-E-R-U-S-S-O. To the Russians. Keiruso. Na ang ibig sabihin ay to be a herald. To officiate as a herald. Always with the suggestion of formality, gravity, and an authority which must be listened to and obeyed. So, ibig sabihin, as a herald, the church as a herald ay dapat pakinggan. Sapagkat ang church ay meron niyang kapamalaan, meron niyang authority, officially, and with gravity, with formality, with authority to preach the gospel. At dahil sila'y inatasan ng Diyos, dapat pakinggan sila eh. At dapat sundin sila. Sa mga katuwid, ang iglesia ay tumatayong herald ng Panginoong Jesus. Meaning, opisyal na tagapagpahayag ng Ebanghelyo. The church. Ang church lang ng Panginoong Jesus na kanyang itinayo at inauthorize, ang mayroong authority talaga eh. At opisyal na magpahayag ng Ebanghelyo. Yung ibang mga simbahan na hindi tinayo ng Panginoon, wala silang authority. Okay, they may preach the gospel as long as it is a true gospel. They can do that kung gusto nila. Hindi naman sila pagbabawalan ni Jesus Christ, but without authority.
Kasi yung church lang naman niya, inauthorize niya eh. Ay hindi naman lahat ng mga simbahan, hindi naman lahat ng mga grupo at pagtitipon ng mga Kristiyano, Church ni Jesus Christ. Na wala namang proper authority. Una-una, baptism nila, illegal. Hindi galing sa isang true church. Basta na lang nagbaptize, walang proper authority from the mother church or sending church. Pangalawa, inorganized without proper authority. Hindi sila sumusunod sa New Testament pattern on how a church must be organized. Dapat New Testament pattern ang sundin para kilalanin ni Jesus Christ na church niya yun. Pangatlo, dapat with the same doctrines. Hindi iba-iba. Ang doktrina kasi, dapat may succession. Yung doktrina ng Ama, pinasa sa kanyang anak, ipinasa naman ng anak sa mga apostol, at ang mga apostol naman, itinuro nila sa mga iglesia na kanilang pinagministeryohan. Kaya hindi dapat iba-ibang aral. Isa lang naman aral, dahil isa lang naman nagturo, si Jesus Christ eh. Ang tanong, ba't nag-iba-iba? Kasi nga, nagkanya-kanya. Ba't nagkanya-kanya? Hindi nga sumusunod. Sa Bible, yan ang nakakalungkot. May Bible naman, binubuksan, binabasa, hindi naman sinusunod. Pag sinabi mo kung ano yung tama, magagalit. Tinatama na nga. You see, ang gusto nila, yung gusto nila, yun ang pinaiiral sa kanilang mga simbahan. Ayaw nilang sumunod sa Biblia. Tapos sabihin, church. Hindi church yan. Ang Bible ang magsasabi kung ano church ni Jesus Christ at kung ano hindi. Ang hindi sumusunod sa Biblia, hindi church yan ng Diyos. Ang church ng Diyos, pillar and ground of truth. Sinabi na yan ni Pablo sa 1 Timothy 3:15. That thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the church of the living God, the pillar and ground of truth. Yan ang karakteristik ng true church ng Panginoon. Pillar and ground of truth. Ngayon, tanggalin mo truth. Pillar and ground of truth pa ba yan? Church pa ba yan ng Diyos? Hindi na. Hindi yan church ng Diyos. Pag wala sa truth, hindi church yan ng Diyos. Hindi yan kikilalanin ng Diyos na iglesia niya. See? Kaya dapat susunod sa pattern. Hindi mag-iimbento ng kanyang pattern. May landmark eh. Kaya nga sabi nga ni Solomon sa Proverbs, remove not the ancient landmark. Landmark ng pagiging tunay na iglesia ng Panginoon. Ngayon, pag binunot mo yan, tinanggal mo yan, wala ka ng pagkakakilanlan na ikaw ay church ng Panginoon. Binunot mo na eh. Tapos iniba mo na. Pinalitan mo na yung ancient landmark o yung old landmark na ang Panginoon ang nagtayo at pinatungan ng mga apostol. Yung foundation, it was Jesus Christ who laid the foundation, or He is the foundation, He is the cornerstone. At doon sa pundasyon yon, doon nagtayo ang mga apostol. Kaya hindi ka magtatayo ng panibago, doon ka mismo magtatayo sa itinayo na ng mga apostol. Ganun ang ginagawa ng mga mangangaral ngayon eh. Nag-iimbento, gumagawa ng sarili nila. Na pag tinanong mo, saan mo sa Bible yan? Wala namang may pakita. At kung pakita man nasa Bible, mali. Hindi tama ang pagkaunawa, hindi tama ang pagkaintindi. At bakit hindi naintindihan? Isa lang dahilan, hindi sila binigyan ng Diyos ng kaunawaan. Wala silang spiritual understanding. Ang spiritual understanding galing sa Diyos yan. Binibigay ng Diyos yan sa mga kanyang kinalulugdan ayon sa kanyang sovereignty, sovereign will and pleasure. Yun po yung mga kapatid. Kaya ang dapat pakinggan yung church ng Panginoon. Kaya pagka ipinangaral ang ebanghelyo, sila dapat pakinggan. Hindi yung mga bulang simbahan. Maliligaw ang mga tao. Kaya ang iglesia, tumatayong herald ng Panginoong Sus. Siya ang opisyal na takapagpahayag ng ebanghelyo. Ito po ay may authority mula sa Panginoon na ipangaral ang ebanghelyo. Isang halimbawa natin pong titingnan na church, tinupad nila itong tungkulin nila,
yung church sa Jerusalem. Noong ang Panginoon Kristo nagtatag ng kanyang church, tinatag niyan sa Jerusalem. Doon nagsimula ang church ng Panginoon. Tapos kumalat na yan, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Puri ng Panginoon nakarating sa Philippines. In Acts chapter 8, eto na, kung paano tinupad ng iglesia sa Jerusalem yung utos na ipangaral ng Ebanghelyo to every creature. In Acts chapter 8 verse 1, Acts chapter 8 verse 1, si Saulo, yan po ay dating pangalan ni Paul na naging apostolis na. Dati pangalan niya Saulo, tirador. Tagapag-usig ng iglesia ng Diyos, ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. Sino yung namatay dito? Si Esteban, the first martyr ng iglesia. Alright? Si Esteban, in chapter 7, binato siya. At sinang-ayunan yun ni Saulo. Agree siya, kasi hindi pa converted dito si Saul. At ng araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa, anong church? Iglesia na nasa Jerusalem. Nung time na yun, kung tayo mabubuhay ng time na yun, makikita natin yun, nandun sa Jerusalem. Kasi local church, visible local church yan, visible local assembly. Hindi yan universal invisible church. Paano may uusig ni Paul ang isang universal invisible church? Invisible nga Mahirap iusigin yun. At mahirap hanapin yun. Ang nauusig ay yung local church, local visible. Iglesia na nasa Jerusalem. Kaya nangyari, dahil sa pag-usig at silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. Kaya naiwan doon sa Jerusalem, mga apostol. Verse 2, at inilibing si Esteban ng mga taong masipag sa kabanalan, at siya'y tinangisan ng di kawasa. Verse 3, datapwat, pinuksa, talaga matindi dito si Saulo, no? Pinuksa ni Saulo ang iglesia. Kala niya, madudurog niya na pinapasok ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga lalaki at mga babae at sila'y ipinapasok sa bilangguan. Verse 4, ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay na ipinangangaral ang salita. Yan yung church. Kumalat na because of persecution. Saan nakarating? Judea, Samaria. Anong ginawa nila doon? Nangaral. Ano yung pinangaral? Ebanghelyo. Sino-sino ang mga nangaral? Basahin natin ulit, verse 3. Sino-sino ba ang mga pinag-usig? Lalaki at babae. Sa mga tuwid, nung sila nagsipangalan, sino nangaral ng ebanghelyo? Di lalaki at babae. Nakita mo ninyo, lahat ng kaanib ng iglesia, ipinangaral ang ebanghelyo. Now dito po, yung salitang ipinangaral, ibang Greek word ang ginamit. Iba. Let me check kung tama ako. Check ko lang preaching. Tama nga ako. Euangelizo ang ginamit. Kanina sa Mark 16:15 kay Russo. Dito, euangelizo, kung saan hinango ang salitang euangelio. Kung saan hinango ang salitang Ingles na gospel. Alright? Good news. To bring good news, to announce glad tidings. Yan po ang meaning niyan. Kasi, kasama mga babae. Baka may magtanong, pwede pala mag-preach sa mga babae. Pwede mag-preach sa mga babae in a sense na euangelizo, meaning to announce, to bring good news, but not in the sense as kay Russo. Iba kasi yung kay Russo, official yun May authority yun. Sa mga lalaki po yun. At sa church. Yan. Bilang pangkalatan, ibig lang sabihin nun, kasi na-define natin ang herald always with the suggestion of formality, gravity, and an authority.
So ang church may authority, authorized na mag-preach ng gospel, mag-share ng gospel. Pero pagdating sa individual, kay Russo, sa mga lalaki ginagamit. Sa mga babae, euangelizo. Ang ibig lang sabihin nun mga kapatid, kahit mga babae, pwedeng mag-share ng gospel. Pwedeng i-announce, i-declare si Jesus Christ as the Savior. Kuha nyo? Hindi ho pinagbabawalan ng mga babae na mag-share ng gospel, ha? Ang gamit natin, share. Pero sa Bible talaga, to announce, to declare. At mapapansin nyo, men and women. Klaro? Hindi lang po mga pastor. Ano ba natin yan? Tayo po bilang Iglesia ng Panginoon at tayo po bilang kaanib ng kanyang katawan, bawat isa sa atin po dito ay may tungkulin na ipangaral ang Ebanghelyo. Utos po yan. Bakit kinakailangan ipangaral ang Ebanghelyo? Una, dahil ito po'y utos ng Panginoon Hesus, at dahil sa ito'y utos, dapat nating sundin. Pangalawa, sapagat ito po ang itinalagang kaparaanan ng Diyos upang ang mga makasalanan ay maligtas. Yan. Nabasa natin kanina, muli, ang sabi ng Romans 1:16 and 17, hindi ko ikinahihiya, sabi ni Pablo, na ipangaral ng Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, Hudyo man o Hentil. At ito po dapat ang atin din pong ipangaral. Hindi po nagbago ang Ebanghelyo. Bagamat ngayon binago na at tinatangkang baguhin pa. Ang ipinangangaral natin is the same old gospel that was preached by Jesus Christ, that was preached by the apostles, and we don't have the right to change it. We still stick to the old gospel and to the old way of preaching the gospel. Hindi natin kailangang baguhin, hindi natin kailangang dagdagan. Let us all be faithful to the doctrine and teachings of God's Word. Yan ang dapat natin ipangaral. Walang pagbabago at walang karagdagan. Binasa ko kanina, 1 Corinthians chapter 2, verse 2, sabi ni Pablo, si Jesucristo at siya na napako sa krus. Yan ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay tinawag na Ebanghelyo ng kaligtasan. Nung sinulatan ni Pablo ang iglesia sa Efeso, kaya naligtas ang mga taga-Efeso dahil sinampalatayanan nila ang Ebanghelyo. Sapagkat ang Ebanghelyo ay Ebanghelyo ng kaligtasan. Kapag ka sinampalatayanan ng tao ang Ebanghelyo, na pinaliwanag ko na kanina kung ano ibig sabihin, maliligtas, maliligtas, maliligtas. Basahin natin ang Efeso 1:13, Ephesians chapter 1 verse 13. Ephesians chapter 1 verse 13. 1:13. In whom ye also trusted. Ang alin? Anong kanilang pinagkatiwalaan o sinampalatayanan? After that ye heard the word of truth. And what is the word of truth? The gospel of your salvation. In whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Sila po ay nagtiwala sa Panginoon Kristo. Gaya na sinabi sa verse 12, trusted in Christ, in whom ye also trusted. Paano sila nagsimula? Paano nangyari na sila nag-trust kay Jesus Christ? Nung mapakinggan nila the word of truth, the gospel ng kanilang kaligtasan, na kanilang sinampalatayanan, kaya sila naligtas.
Save ka na ba? Ligtas ka na ba? Paano ka naligtas? Maliligtas lang sa tao kung siya ay sasampalataya sa Ebanghelyo. Na walang iba ang mensaheng si Jesucristo at siyang napako sa krus. 100% trust kay Jesus Christ. At tanging sa Kanya lang. Hindi kasama sarili mo o mga magagawa mo o kaya ginagawa mo. Kailangan kay Jesucristo ka lang magtiwala para sa iyong salvation. Hindi sa iyong bautismo, hindi yung pag-anib mo sa simbahan, hindi yung nag-born again ka, hindi yung mga gawa ng kabutihan mo, hindi sa mga dasal mo, hindi sa mga anong tawag dito? Pagkakawang gawa. Hindi yan. Basura lahat yan. Kay Jesus Christ ka lang magtiwala. Wala nang iba. Sapagkat siya ang kaparaanan ng kaligtasan ay tinakda o tinalaga ng Diyos. Yan. Ayon kay Pablo, dumako naman tayo sa mga taga-Korinto. Pagkatapos nating matunghayan ang mga taga-Epeso. Ayon kay Pablo, ang mga taga-Korinto ay naligtas din ng kanilang sampalatayanan ang Ebanghelyo. Ito po ang mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15, verse 1. Basahin ko po sa English. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preached unto you. Kaya ang gospel dapat i-preach. Pinipreach po yan. Which also ye have received. Praise God. Tinanggap nila yung gospel na ipinreach si Paul. Wherein ye stand. Dapat manatili dyan. Tayuan yan, ha? Wag tatalikuran. Dapat manatili at magpatuloy dyan. Verse 2, by which also ye are saved. You see? Sa pamagitan ng Ebanghelyo, by which, naligtas kayo. If you keep in memory what I preach unto you. So dapat magpatuloy, dapat manatili dyan sa Ebanghelyo. Kasi unless you have believed in vain. Kung hindi mananatili, hindi magpapatuloy sa tamang pananampalataya, sa pagsampalataya sa Ebanghelyo, walang kabuluhan yung pananampalataya. Walang kabuluhan ang faith. Verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures, and that He was seen of Cephas, then of the 12. That is the gospel. The gospel is about Jesus Christ, the person, and Him crucified, His work. How He died, and He was buried, and the third day, He rose again for the salvation of those who will believe in Him. For the salvation of God's elect. That is the gospel. So ano nakita natin? Para maligtas ang sama kasalanan, kinakailangan din siya ipanganak na muli. O bakit naman pumasok yung kapanganakang muli? Kasi ang tao, hindi yan makakapag-repent, hindi yan makakapag-believe unless he is born again. Unless may panganak siyang muli sa Espiritu. Pero ang regeneration, mga kapatid, ay kanyang sinasamahan, ay karaniwang sinasamahan, ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga sabi nga ni Jesus Christ kay Nicodemo, malibang sa tao, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot see the kingdom of God. Yung water doon is not baptism, but it is the Word of God. The gospel, the word of truth, the gospel of your salvation. Ang regeneration at gospel, laging magkasama yan. Yan. Ang regeneration ay nangyayari kapag ipinangangaral ang gospel. Hindi may sasagawa ng Holy Spirit ang kapanganakang muli without the preaching of the gospel, because that is the appointed means of God in saving His chosen ones, His elect. No? Magkasama palagi yan. Nabanggit ko na yung John 3:16
3 at saka 5, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. You see, regeneration is the work, soul work of the Holy Spirit. Walang parte ang tao dyan. Walang bahagi. Ang Holy Spirit ang nagsasagawa ng kapanganakang muli. At bago, listen, bago ang santao makapagsampalataya, kailangan mangyari ang regeneration. Regeneration precedes faith. Nobody can exercise faith without the aid, without the help of the Holy Spirit. And nobody possesses saving faith because faith, saving faith, is God's gift. Walang sino mang taong nagtataglay ng pananampalatayang makapagliligtas. Hindi po katutubo sa isang taong sumampalataya kay Kristo. Hindi ho. Katutubo sa taong makasalanan ang kamuhian niya si Kristo, hindi sampalatayanan. Kaya para ang isang taong makasalanan sumampalataya kay Kristo, kailangan may gawin muna ang banal na espiritu sa puso ng tao. Kailangan baguhin yung puso at lagyan ng pananampalataya para magawa niyang magtiwala ng tunay na pagtitiwala at 100% pagtitiwala kay Jesus Christ. Unawa niyo po? Kaya mauna muna ang regeneration. Pag nangyaring regeneration, which is the work, the soul work of the Holy Spirit, then yung tao makakapag-exercise na ng faith. Kasi bibigyan siya ng Holy Spirit ng faith. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Sabi ng Ephesians 2:8, it is the gift of God. Faith is the gift of God. Grace is the gift of God. Salvation is the gift of God. Every good thing is the gift of God. It comes from God. Alright? Tingnan natin. James 1:18. James 1:18. James 1:18. Of his own will begat he us. Paano? With the word of truth. Paano na ipanganak na muli? May instrumento pa. With the word of truth. You see? And what is the word of truth? Nabasa natin kanina, di ba? Ephesians 1:13, the gospel of your salvation. Another verse, 1 Peter chapter 1, verse 23. 1 Peter 1:23. Being born again. Di ba? Yan ang regeneration, new birth, spiritual birth, not of corruptible seed, but of. Yung of, instrumentality po yan eh. Incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Last verse, another verse, 2 Thessalonians chapter 2, verse 13. 2 Thessalonians 2:13. 2 Thessalonians 2:13, let me read, King James Version. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God has from the beginning chosen you to salvation. How? Through sanctification of the Spirit. That is regeneration, spiritual birth, new birth, and belief of the truth. Look at the order, the blessed holy order. Sanctification of the Spirit muna, bago ang belief of the truth. So kailangan ding mag-believe sa truth. Kailangan sampalatayanan ng Ebanghelyo. Pero hindi mangyayari yan kung walang pagpapabanal muna ng banal na Espiritu mangyayari. Ano niyo po? Kaya magkatandem ho yan, magkasama yan, di pwedeng paghiwalayin yan. Verse 14, whereunto He called you by our gospel. Kaya kailangan pangaral ng gospel eh. Para mangyari ang kaligtasan, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Maliwanag to. Sa pagsasagawa ng kaligtasan, sa katuparan ng kaligtasan, kasama na dyan kapanganakang muli, kailangan ipangaral ang Ebanghelyo.
ipinanganak sa Espiritu sa pamagitan ng salita. Being born of God by the word of truth. Apply na ngayon natin itong ating mga napag-aralan, itong ating mga natutunan, napakinggan. Bakit natin kailangan ipangaral ang Ebanghelyo? Dapat kasi magkaroon tayo ng pagmamalasakit sa mga tao, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Di ba tayo nagmamalasakit, mga kapatid, sa salvation ng ating sambahayan? Ayaw ba natin sila masave? Ayaw ba natin sila pumunta ng langit? Ano, ikaw na lang. Ayaw mo sila makasama doon sa kaluwalhatian? Kaya kung gusto mong makasama, anong ginagawa mo? Dapat pag-pray mo sila. Una, pag-pray mo. Tulad ni Paul. Pinag-pray niya ang kanyang mga kababayan, ang mga Hudyo na na sila'y maligtas. Basahin natin Romans chapter 10. Romans chapter 10. Tingnan niyo po ang pagmamalasakit ni Pablo sa kanyang mga kababayan. Mahal ni Pablo ang kanyang mga kababayan eh. Kasi nagmamalasakit siya. At hindi lang niya ipinangaral ang Ebanghelyo, pinanalangin niya sila. Sabi niya, "Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved." Question, are you praying for your loved ones? Do you pray? Do you pray? At kung ikaw nananalangin, ano pinapanalangin mo? Payamanin ka, pagpalain ka, umasenso ka, puro lang pera, puro lang material na bagay. Paano naman yung kaligtasan ng mga mahal mo sa buhay, ang asawa mo, mga anak mo, mga kapatid mo, mga magulang mo? Oh, wala ka bang pagmamalasakit sa kanila? Ito, gusto mo masave sila. Gusto mo masave mga mahal mo sa buhay. Pero wala ka namang effort na maibahagi sa kanila ang Ebanghelyo. Tanungin kita, kailan ang huling araw, panahon o oras na ibinahagi mo sa pamilya mo ang Ebanghelyo? Kailan? Eh, kung hindi mo ibinabahagi, paano sila maliligtas? Tama eh. Okay, ipag-pray. Pero dapat, ipangaral din ang Ebanghelyo. Hindi lang panalangin. Mag-effort ka na i-share mo ang gospel. Makinig man sila o hindi. Kaya nga, babakapan mo ng prayer kasi nga ay makinig eh. Hindi ibig sabihin susuko ka na. Kasi mahal mo ang pamilya mo. Sana pangarapin natin mga kapatid na ang ating pamilya, hindi lang natin makasama dito sa lupa. Makasama natin sila doon sa kaluwalhatian. Diba? Sama mo sa prayer mo yan. Dapat priority mo, pamilya mo eh. Share mo gospel. Ibalita mo sa kanila si Jesus Christ. Sabihin mo sa kanila, Jesus saves. Huwag mo lang kantahin dito sa church yung Jesus saves. Ipamalita mo sa kanila that Jesus saves. Na si Jesucristo tumatanggap ng mga makasalanan at lahat ng lumalapit sa Kanya, ibalita mo, hindi niya itataboy. Na si Jesucristo ay nagpapatawad ng mga makasalanan, na ang isang makasalanan ay maliligtas sa pamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Ipamalita mo sa kanila ang magandang balita na sila'y may pag-asa. May pag-asa sila na makatamo ng kanilang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ni Jesucristo na sinabi mo, na sinasabi mo, na sinasampalatayanan mo. Yung Kristo na sabi mo, sinasampalatayanan mo, ibalita mo sa kanila. Ibalita mo sa kanila, ikaw naligtas. At pwede rin silang maligtas
Kung mahal mo, ha? Kung mahal mo, pamilya mo. See? Magkaroon tayo ng compassion. Si Jesus Christ, He is a compassionate person, a compassionate Savior and Lord and friend. Basahin natin Matthew 9:36, second to the last verse tayo. Matthew 9:36. 9:36 na Matthew. But when he saw the multitudes, he, referring to Jesus Christ, nakita niya ang makapal na tao. He was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Sana magkaroon din tayo ng ganyang compassion sa ating mga mahal sa buhay, sa mga kakilala, kaibigan natin, sa mga nakakausap natin. So tanongin natin ating mga sarili, meron ba akong ganitong compassion tulad ng compassion ni Jesus Christ? Kung wala, pag-pray natin, i-revive tayo ng Panginoon. Kasi dapat may compassion tayo. Dahil kung wala tayong compassion o awa, ay wala, hindi tayo mag-share ng gospel. Wala tayong pakialam. Wala tayong pakialam. Hindi ba tayo nagmamalasakit? Kung sila'y mapunta sa impyerno, okay lang yun? Kaya hindi tayo malulungkot, hindi ka malulungkot. Isipin niyo mga kapatid, pag hindi sila na-save, sa impyerno sila. Sa impyerno sila, at isipin niyo, sila ay mananatili sa impyerno magpakailan-kailanman, wala nang pag-asang maligtas. Wala na. Kaya mong dalhin yun sa iyong konsensya? Kaya mong tiisin yun? Share mo gospel. Good news yan si Jesus Christ ay nagliligtas. Habang buhay pa tayo, huwag tayo titigil mga kapatid. May bahagi sa kanila ang mabuting balita. Alam natin na may kahatulan, may kapahamakang darating sa mga wala kay Kristo. Sila hindi nila alam yun paano mo? Sabihin mo sa kanila at magkaroon ka ng concern. Last verse, 2 Corinthians 5:11. 2 Corinthians 5:11. Alam natin, may terror ang Panginoon, di ba? Terror ang Panginoon. Magagalit yan, nagagalit yan, nagpapakita ng puot yan. Anak nga niya, hindi nakaligtas sa puot niya. Di ba? Mga mahal natin sa buhay pa. Pag hindi sila nag-repent, hindi sila nag-believe, talagang dadanasin nilang galit ng Diyos. Kasi ganito lang yun Kung hindi dinanas ni Kristo ang galit ng kanyang Ama para sa kanila, sila ang dadanas ng galit ng Diyos. Kung hindi si Kristo ang nagdala ng kanilang mga kasalanan at binayaran niya sa krus, sila ang magdadala ng kanilang kasalanan at babayaran nila yan doon sa impyerno. At babayaran nila yan magpakailan-kailanman. Kaya nga sabihin natin, balita natin sa kanila ang ginawa ni Kristo. Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men. But we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your consciences. So ang bawat iglesia ng Panginoon ay may duty na ipangaral ang Ebanghelyo. Tanungin ko mga kapatid, tayo ba bilang isang church, nakakasunod ba tayo sa utos na ito? Tayo ba'y faithful church? Tayo ba'y church na nag-evangelize? O pastor lang? Dapat tayo lahat, buong church, concerned, nagpa-participate.
Sana magising tayo mga kapatid habang may time pa. Punin natin, bumawi tayo, punin natin ating mga pagkukulang. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang mensahe sa atin pong mga puso. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, purihin kayo. Maraming salamat sa magandang balita, ang balita ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Salamat, yung malaking problemang yan na tinatawag na kasalanan ay naremedyohan niyo po sa pamagitan ng iyong anak na siya'y namatay sa krus. Isinalin sa kanyang katawan ang kasalanan at pinagdusahan niya ang kaparusahang igagawad sa may kasalanan. Nagpailalim ang Panginoong Jesucristo sa kautusan. Ang sumpa ng kautusan ay dinala niya. At doon tinapos ni Kristo ang problema ng kasalanan sa krus. At siya'y namatay. At kayo nasiyahan, nabayaran ni Kristo ang utang, ang dugo niya, ang naging ransom. At pagka libing sa kanya, pagkalipas ng 3 araw, nabuhay siya maguli. Natalo niya, na-conquer niya ang death. Upang sino man na sumampalataya sa kanya, bagamat mamatay, muling mabubuhay. Yan ang gospel. Na dapat ibahagi namin pangaral, Panginoong Diyos. Kaya salamat po sa hamong ito na pina-remind niyo sa amin ng aming duty to preach the gospel, meaning to declare, to announce, to share. Lalo na ho sa aming mga loved ones. Habang may buhay pa sila, habang may pag-asa pa, habang nandito pa sa lupa, ay maligtas sila. Yan po ang aming pinagpipray, Panginoong Diyos. Maawa kayo sa aming mga mahal sa buhay, mga anak namin, mga magulang, mga kapatid namin, pamilya namin, mga mahal sa buhay. Sana po ay madinig nila, malaman nila, at maintindihan nila ang mabuting balita ng kaligtasan. Panginoong Diyos, alam po namin may mga pagkukulang kami, papatay-patay kami, Panginoong Diyos, wala kaming sigasig at sigla. Kaya ang prayer namin, Panginoong Diyos, i-revive niyo po kami as a church, na kami po ay mag-evangelize. Bigyan niyo po kami ng courage, bigyan niyo po kami ng boldness, stir up niyo po ang aming mga puso, aming mga espiritu na maging masigasig. Bigyan niyo po kami ng mga open door, ng opportunity to preach, to teach the gospel, to proclaim the gospel, the word of God. Magkaroon kami ng unity. Mag-effort kami, Panginoong Diyos. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, sa mga pagkukulang namin, sa aming mga pagkakamali. Bukan niyo ang aming mga bibig. Ilagay niyo po sa mga bibig namin ang iyong salita. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na meron pang mga kaluluwa na maliligtas. Meron pang mga makakita pa kami ng mga kaluluwang nako-convert. Lalo po mga mahal namin sa buhay, Panginoon, na sila po ay maligtas, sumunod sa Panginoon sa water baptism, at mapadagdag sa iglesia. At as a family, sama-sama kami maglilingkod sa inyo sa iglesia ng Panginoon Kristo, at sama-sama rin kami na paroroon sa kaluwalhatian, na walang hanggang po magpupulit, sasamba sa inyo. Yan po ang aming prayer, yan po ang aming pangarap. Tulungan niyo po kami na gampanan namin ang may katapatan ng aming mga tungkulin. Pagpalain niyo po kami, Panginoong Diyos. Mahabag kayo sa mga mahal namin sa buhay. Sana po, Panginoong Diyos, buksan niyo ang kanilang mga pangunawa, makilala nila ang iyong anak na si Jesucristo, sampalatayanan nila, upang makamtan nila ang iyong kapatawaran at buhay na walang hanggan ay binibigay ni Jesus Christ sa sino mang lalapit sa Kanya. Pagpalain niyo po ang bawat sa Panginoong Diyos,
Sa mga nalalabi pang mga oras, patuloy kami maglilingkod sa inyo. Maging tapat nawa kami sa inyo. Ingatan niyo po kami, pagpalain niyo aming sambahayan, patuloy po ipagkaloob ang aming po mga pangangailangan sa araw-araw. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Opo muna mga kapatid. Announcement natin. Next Sunday ay last Sunday na, no? Kaya